As we all know, malaki talaga yung pagkakaiba ng sahod sa Pilipinas compared dito sa Italy. Italy, dream country ng maraming mga Pinoy na mapuntahan, mapaturista man o pagtatrabaho. Pero alam nyo ba ang mga behind the scenes ng buhay OFW dito sa Italia? From pasta problems to Euro struggles. And as we all know na ang Italy talaga mostly ng pagkain dito ay pasta. And yet, Euro ngayong kinikita mo dito, pero Euro din naman ang iyong gagastusin. Guys, for today's video is ibabahagi ko sa inyo ang mga ilang behind the scenes na na-experience ng mga OFW dito sa Italy from pagkain to gastusin. And guys, disclaimer lang, ito ay base lamang sa aking mga experiences dito sa Italy. So, bawat OFW dito is iba-iba naman ang mga experiences. So guys, uunahin natin ang hirap o struggles ng mga OFW dito sa Italia. So unang-una dyan, as what I have said from my previous videos, na mahal talaga dito sa Italy. Of course, pinakauna dyan, yung gastusin. Oo nga guys, Euro yung kita dito sa Italy, Euro din naman ang gastusin. At sa panahon ngayon is nagsitaasan na din lahat-lahat. Mahal na yung rent, mataas yung bills, tumaas yung mga pagkain. So, yan yung pinaka number one na struggle dito ng mga OFW sa Italy, yung gastusin. Ang pangalawang struggle ng mga Pilipino dito sa Italy is during winter season, dahil nga guys, sobrang lamig din dito sa Italia pag winter. So marami tayong mga kapwa OFW, kahit mga lokal na din, na nagkakasakit like fever, nagkakasipo, nagkakaubo dahil nga sa sobrang lamig dito. So yan din yung isang struggle ng mga OFW dito, kasi nga pag nagkasakit ka, of course hindi ka makakapasok sa trabaho. At maliban doon sa taglamig guys, yung isa pang struggle dito is during spring, kasi nga 'di ba tagsibol yun, maraming mga halaman na tumutubo, ganyan, mga pollen na lumilipad. So ang isang sakit diyan is allergy naman, at isa ako sa may ganyan guys during spring. So panay singa ng ilong, ganyan, parang akala mo may sipon ka na halos isang buwan na ganun, dahil nga sa mga pagtubo ng halaman during spring season. Pangatlong struggle or hirap ng mga OFW dito sa Italy, siguro applicable lamang ito sa mga baguhan dito, mamimiss nyo talaga yung mga Filipino foods. But as of this moment guys, especially kung mabibase ka sa center like Milan and Rome, is marami na din namang mga nagbukas na mga Filipino restaurants dito, at may mga Filipino stores na din. At maliban doon, may mga Filipino products na din na tinitinda sa mga Chinese stores. Kasi marami ding mga Chinese dito na may mga grocery at nagtitinda na din sila ng mga Filipino products. And by the way guys, pag mamimiss nyo pala yung Jollibee, is huwag kayong mag-alala, kasi dito sa Milan at Rome is meron ng Jollibee stores. So yun nga sabi ko, pag namimiss nyo yung mga Filipino foods, is pumunta lamang kayo sa city centers, kasi nga doon maraming Pinoy na restaurants, Pinoy products, at of course yung Jollibee. Pang-apat na struggle o hirap ng mga OFW dito sa Italy, baguhan ka man or matagal na, is yung language barrier or lengguwahe nila. Kasi guys, sa totoo lang, hindi madali yung Italian language unless kung pag-aaralan mo talaga ito. Marami silang mga intonation or pronunciation, minsan may ibig kang sabihin pero mali yung pagkabigkas mo. So, hindi magets ng mga Italian. So, kaya isa din yan sa mga struggle dito ng mga OFW. At sa totoo lang, marami din namang mga OFW dito na kahit matagal na is hindi pa rin sila makapagsalita ng Italian na tama or bihasa. Kasi nga guys,
parang need mo talaga siyang pag-aralan para makuha mo yung mga intonation, yung mga pagbigkas ng mga letters nila kasi mga letters sila na may parang mga dots sa taas, may mga quit, ganyan. So, yan yung masasabi kong isa din sa mga struggle dito ng mga OFW is yung language. Sasabihin ko din naman sa inyo kung ano ba yung saya or para magiging reward nyo pag nandito na kayo sa Italy nagtatrabaho. So, unang-una guys, of course, makakapag-travel kayo. As what I have said from my previous vlogs, once nandito ka na sa Italy at legal ka na nagtatrabaho dito or naninirahan, legal yung dokumento mo is makakapag-travel ka sa buong European Union. Kasi nga yung visa mo is valid siya sa buong European Union. At of course, kung dito ka na sa Italy, mapupuntahan mo na yung Coliseum na pinakasikat, makakapunta ka ng Venice, yung Tower of Pisa. So marami kang mapupuntahan dito guys sa Italy. Pag nandito ka na, yan yung isa sa pinaka-reward ng OFW dito sa Italy is makakapag-travel ka. O yung ikalawang parang reward mo or happy moment mo dito sa Italy, of course, yung sahod guys. As we all know, malaki talaga yung pagkakaiba ng sahod sa Pilipinas compared dito sa Italy is malayo talaga yung agwat. So pag nandito ka na is malaki talaga yung chance na mabibigyan mo ng magandang buhay ang iyong pamilya or kapamilya na naiwan sa Pilipinas. Dahil nga euro yung kinikita mo dito, medyo malaki talaga siya pag pinadala mo na sa Pilipinas. But of course guys, at the end of the day, nasa iyo pa rin yan. So yung key lang dyan para magkaroon ka ng magandang future dito sa Italy is dapat marunong kang magtipid, dapat alam mo ang iyong priority, dapat i-priority mo yung needs compared sa iyong want. Pangatlo na parang magiging happy moments mo dito guys sa Italy is yung mga Italian foods or dishes. And as we all know na ang Italian dishes or food is isa talaga yun sa pinakasikat sa buong mundo. Nandito ka guys sa Italy is magsasawa ka talaga ng Italian foods dito. 4 na happy moments dito sa Italy is yung magiging member ka ng mga Filipino community. So dito guys, maraming mga grupo or Filipino community dito. Kaya parang hindi mo rin mamimiss yung Filipino culture kasi nga minsan nagsiselebrate ng mga festa, ganyan. So yan sa isa sa pinaka-reward mo pag nandito ka sa Italy is yung mapasali ka or yan, pumunta ka sa mga Filipino events. So marami naman ganyan dito guys. So kaya para hindi mo rin mamimiss yung Pilipinas, halubilo ka sa mga Filipino communities kasi nga isa din yan sa mga paraan para makahanap ka ng trabaho. So pag marami kang kilalang Pilipino, it means marami kang makukuha ang trabaho. So kaya isa yan sa pinaka-importante guys pag nandito ka na sa Italy is makisali kayo sa mga Filipino communities. Pero guys, kahit anong ganda ng Italia, makakapag-travel ka nga, malaki nga yung sinasahod mo, makakain ka ng mga Italian foods, mabibili mo dito yung gusto mo, pero mamimiss mo pa rin ang Pilipinas, especially kung nandun yung mga kapamilya mo like asawa, mga anak, magulang, kapatid, kaibigan. Iba pa rin talaga ang Pilipinas. At may mga downsides dito sa Italy is sulit din naman yung mga sacrifices mo dahil nga para ito sa iyong pangarap at para mabigyan mo ng magandang buhay ang iyong pamilya or kapamilya na naiwan sa Pilipinas. So a friendly reminder sa mga may balak mag-OFW dito sa Italy, guys, unang-una, alamin niyo yung mga requirements para maging legal kayo dito sa Italy. Aralin niyo yung culture, yung language, at manood kayo ng mga vlogs or videos ng mga OFW kung ano yung mga experiences dito sa Italy para hindi kayo mabigla pag nandito na kayo sa Italia. At guys, again, mas mahalaga na maging legal dito sa Italy kasi mahirap talagang maging illegal dito. Kaya hindi ko siya talaga nire-recommend. Pag-isipan mo ng mabuti kung ang pagiging OFW ba dito ay kakayanin mo or hindi. Kasi guys, hindi basta-basta ang pagiging OFW dito man sa Italy o sa ibang bansa. Kaya kung ikaw ay balak maging isang OFW, pag-isipan mo ng mabuti
100 beses, 1,000 beses kung kakayanin mo ba or hindi. So guys, paano yan? Dito na magtatapos yung video ko na to. So kung meron kayong komento at katanungan is i-comment nyo lang yan sa baba. At kung nagustuhan nyo yung video ko na to guys is i-hit nyo na yung like button at i-share nyo na din. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, guys, i-hit mo na yung subscribe button at yung notification bell para lagi kang updated pag meron akong bagong upload or YouTube videos. So guys, hanggang dito na lang. Kita-kits tayo sa susunod. And guys, thank you for watching. So please don't forget to subscribe, like, share, and comment down.